Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1081 hanggang 1090. 1081. Kasabay ng pagkamangha ni Yelongteng, ang iba pang mga mandirigma ng Xia Kingdom na naroon, kasama sina Xiao Ziner, Jihantian at iba pa, ay nabighani na. Nakita pa ni Ling Qingfeng sa di kalayuan ang mga luha sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sumigaw, ibinunyag ng mga ninuno ng Susan ang kanilang mga espiritu. Sa wakas ay nakita na ng liwanag ng araw ang pagiging espada. Hindi kakaunti ang mga eskrimador na naruroon. Lahat sila ay nabighani at hinahangaan hanggang sa lupa. Ang lahat ay hindi nang ahas na magpabiye sa isang sandali, at tumitig ng mabuti, sa takot na mawala ang anumang detalye. Napakahusay na layunin ng espada at napakahusay na swordsmanship, natatakot ako na hindi ito lumitaw sa libu-libong taon. Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa Holy Blood Society at Doomsday King's Power sa kabilang panig ay namangha sa sword intent ni Ye Fan, ngunit ang kanilang mga mukha ay sobrang pangit. Ang kanilang mga pagkakasala ay hindi epektibo, paano ito magiging mabuti? Hindi kaya napakahirap manalo, dahil lang kay Ye Fan, lahat ng mga nakaraang pagsisikap ay nawala. Matapos mapansin ni Frozen ang pagbabago ng oras, sumimangot siya at nag-alinlangan, at sinabing, 20 minuto na ang lumipas, ngunit hindi pa natapos ang labanan. Ang hindi kilalang sinabi ng propeta ay si Lucifer, at malamang na dapat tayong umatras. Umalis. Galit na sabi ni Frederick, niloloko mo ba ako? Oras na para sa atin, 12-12 tayo, at hindi pa rin natin kayang pumatay ni isang Lucifer. Ngunit ang lakas ni Ye Fan sa kanyang harapan ay talagang hindi siya sigurado. Frozen. Puro bulag na lang ang depensa niya ngayon, at hindi niya tayo kayang atakihin. Sa totoo lang, hindi ito masyadong maganda. Pumapatay lang tayo ng ibang tao at tingnan kung makakatakas siya sa mga espadang ito. Nalungkot si Frederick. Saglit na nag-alinlangan si Frozen, ngunit nadama niya na ito ay magagawa, kaya sinabi niya, kayo ay humarap sa mga taong siya na iyon, kokontrolin ko si Lucifer. Ngumiti ng masama si Frederick, iyan ang ibig kong sabihin. Patayin silang lahat, at pagkatapos ay kunin si Lucifer. Kulungan at patayin. Pagkatapos noon, nagplano si Frederick at isang grupo ng mga mandirigmang Lycan mula sa Holy Blood Society na lampasan si Ye Fan at salakayin si Xiao Ziner at ang iba pang nasa likod niya. Ngunit sa sandaling ito, sa buhawi ng mga espada na sumipol, may mga pagsabog ng dagandong ng dragon. Huhoho, gitling. Ang hindi mabilang na lumilipad na mga espada, tulad ng mga mabangis na hayop, ay tila magulo at magulo sa estado ng napakabilis na paggalaw, ngunit sa katunayan sila ay nagtagpo sa 8 Stegosaurus sa maayos na paraan. Oo, lahat sila ay binubuo ng mga espada. Ang walang pidgel at nangingibabaw na 8 sword dragon ay umungal mula sa paligid ng katawan ni Ye Fan. Walang katulad na layunin ng espada, 8 Desolate Emperor Dragon. Si Ye Fan ay tumalon, ang kanyang mga paa ay tumuntong lamang sa ulo ng isang Stegosaurus, hawak ang espada ni Ambolite, nakatingin kay Frederick at sa iba pa na may nakakatakot na mga mata isang grupo ng umaataking mga kaaway. Ang 8 marilag na Stegosaurus ay biglang lumitaw, walang hininga ng buhay, puno ng talas at tulan ng espada. Ang hitsura lamang na ito sa ground ng paaralan ay direktang nagulat kay Frederick at sa iba pang mga tao, at mahirap para sa kanila na lumampas sa dumadagandong na pool. Napatulala ang lahat. Naisip nila na kamangha-mangha na kayang kontrolin ni Ye Fan ang libu-libong espada sa gayong bilog. Sinong mag-aakala? Ang libu-libong espadang ito ay makakapagpadikit ng 8 makapangyarihang higanteng dragon sa isang iglap. Ang bawat dragon ay binubuo ng daan-daang espada, at ang tibak na nagdadala ng bigat ng ulo ng bawat dragon ay ang 8 espada ng hari ng Yu. Tinatakpan ng araw, pagputol ng tubig, pagpihit ng kaluluwa, pagbitay kay Jian, pagkatakot sa salamander, pagsira sa kaluluwa, ngunit masama, talagang makatarungan. Ang 8 espada ay lumitaw ng sabay-sabay sa unang pagkakataon, at ito ay ang espada ng ulo ng dragon ng 8 Stegosaurus. Ang trick na ito na, 8 Desolate Emperor Dragon, ay inspirasyon ng swordsmanship ni Ye Fan at ng 8 swords ni Yu Wang, at napagtanto niya ang trick. Ito ang mga kaaway na ito na may mahusay na paglilinang at isang malaking bilang ng mga kaaway. Diyos! Ang batang iyon. Talagang tinipon niya ang 8 swords ng hari ng Yu. Hindi ba nawala ang mga espadang iyon? Paanong nasa kamay niya ang mga iyon? Tuwang-tuwang sabi ni Ying Pingchuan, na alam ang mga kalakal sa likod. Ang susi ay tingnan ang espada sa kanyang kamay. Tingnan mo yan. Baka yun ang espada. Nag-alinlangan si Zhou Changqing at hindi nang ahas na sabihin ito. Walang duda. Iyon ang 7-star Dragon Abyss. Si Xiao Fengqi ay gumawa ng direktang paghatol. Gulat na gulat ang ekspresyon ng lahat. Ang 7-star Long Yuan sword na ito ay mas mataas pa kaysa sa 8 swords of the King of Yu. Ang gawain ni Wu Yezi at Ganjiang, ang master ng sinaunang paghahagis ng espada, dahil ang tubig sa batis ay iginuhit sa 7 lawa sa hugis ng Big Dipper kapag naghahadjas. Nakahiga, pinangalanan itong Kixing Long Yuan. Ang mga sikat na espadang inihagis ng 2 dakilang amo ay matagal nang nawala, at ang mga sinaunang aklat lamang ng angkan ang may mga talaan at mga guhit.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang muling pagsikat ng araw ngayon ay nasa kamay din ni Ye Fan. Ang taong ito, talagang nakakolekta ng napakaraming sikat na espada ng palihim. Hindi makapaniwalang sabi ni Xiao Ziner. Maluwag na sinabi ni Ye Longteng, hindi mo kailangang magselos, ang isang mahusay na espada ay dapat magkaroon ng isang mahusay na eskrimador. Tanging ang kanyang emperor level na espada ang makakakontrol sa gayong walang katulad na espada. Lahat ay nabighani at naiinggit. Sa oras na iyon, biglang gumalaw ang 8 stegosaur na sumipol at nag-crisscross sa ilalim ni Ye Fan. Ho ho! Ang 8 stegosaurus, ayon sa pagkakabanggit, ay lumipat patungo kay Frederick at iba pang 8 mandirigmang walang alikabok, at dumiretso. Nakita ng mga mandirigma ng Sacred Blood Society at Frederick Light ang mabangis at dominanteng stegosaurus na ito na nagmamadali, ang kanilang moral ay lubhang nabawasan, at ang kanilang mga puso ay nanginig. Ang nakapangangilabot na mapang epong puwersang ito ay sadyang masyadong mapangahas. Parang, kaharap ang isang mabangis na hayop na puno ng matutulis na kutsilyo, halos walang ibang iniisip kundi ang tumakas. Gayunpaman, sa ilalim ng impetus ni Yujansho, ang bilis ng 8 stegosaurus ay napakabilis, at ang tila malaking katawan ay kasing liksi ng hangin. Whoosh whoosh. Natangay ang marahas na hangin. Bago pa malaman ng mga mandirigmang ito na walang alikabok kung paano umiwas at magtatanggol, sumugod na ang stegosaurus sa harap nila. Magagamit lamang ng lahat ang kanilang buong dami ng tunay na enerhiya at gustong lumaban, ngunit ang walang katulad na layunin ng espada ni Ye Fan ay sadyang nakakasira. Ang 8 stegosaur ay parang mabibigat na bulldozer, na bumagsak ng husto sa harap ni na Frederick, Xiao Hong at ng iba pa. May 3 martial artist na nagsimula ng umalis sa alikabok. Bago sila makalaban ng ilang segundo, sila ay direktang tinusok ng daan-daang espada, at ang kanilang mga buto ay naging hindi mabilang na mga pira-piraso. Galit na ginamit ni Frederick ang kanyang lakas sa pag-iisip at hinikayat ang magic sword sa kanyang kamay. Ngunit ang kulay pilak na kulay abo na sword glow ay walang gaanong silbi sa harap ng isang stegosaurus na walang pagod at espiritual. Nang makitang hindi na makatiis si Frederick, pagkatapos ng freezer ay tuluyan ng kumanta ng spell, ikanaway niya ang kanyang mga braso. Sa posisyon kung saan nakatayo si Ye Fan, ang isang malaking bilang ng mga particle ng hangin ay hinayla palayo, at sa parehong oras, isang malaking presyon ng atmosfera ang dumidiin patungo kay Ye Fan mula sa lahat ng direksyon. Lucifer, huwag kang magalit. Balak ni Frozen na ilabas lahat at direktang ikulong si Ye Fan. Ngunit hindi man lang siya nilingan ni Ye Fan, ang kanyang malakas na pisikal na kalidad ay ginawa niyang biglaang iwinagayway ang Kixing Longyuan sa kanyang kamay, at pinamunuan ang isang pares ng walang kapantay na espada. Isang sinaunang sword technique, ang salitang, slash, ang nagpakilos ng isang malaking talam ng espada na may layuning sa pilitang putulin ang nagyelo na mahika. Boom! Ang layunin ng espada ay nahulog sa lupa, at nagkaroon ng bitik na higit sa 10 metro ang lalim sa lupa. Zinc anim Gifser anim Vekaukaxel Noito. Ang mga taong nakatayo sa likod ni Ye Fan ay malinaw na nakikita ang kapangyarihan ng tila random na alon ni Ye Fan, halos nakalimutang huminga. Kabanata 1082 nag-iisa. 1082. Naramdaman ni Frozen ang isang matalim na layunin ng espada na papalapit sa kanya, at gumawa ng isang kalasag na may mga particle ng hangin sa oras, bahagya itong nakaharang, at sa parehong oras ay umatras ng 12 metro. Siya ay basang-basa sa malamig na pawis dahil napansin niya na ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay hindi kayang madaig ang layunin ng espada ni Ye Fan. At malinaw naman, si Ye Fan ay may higit pa sa sapat, malayo sa paggamit ng kanyang buong lakas. Nakakatakot. Siya talaga ang kumokontrol ng 8 dragon, at kaya pa rin niyang gumamit ng ganoong natural na espada habang ginulo. Bulalas ni Zhou Changqing. Ito ay nagpapakita na ang kanyang espada ay masunurin gaya ng kanyang mga kapatid, at ang kanyang puso ay magkakasuwato. Sa totoong kahulugan, ang espada ay iisa. Hindi katakataka na pareho silang espada ng tao, at mayroong 3, 6, 9, at iba pa. Totoo iyon. Sabi ni Ying Tongchuan. Tiningnan ni Jihan Tian ang eksenang ito, ang kanyang mga mata ay puno ng nakakapasong kinang, naikuyom niya ang kanyang mga kamao, nanunood ng may ayaw at pananabik. Sa oras na ito, hindi pinansin ni Ye Fan ang mga buntong hininga ng iba. Hawak-hawak si Kixing Longyuan sa kanyang kamay, inutusan niya ang 3 stegosaur na nilipol na ang 3 mandirigmang Lycan, at pinatay ang natitirang iilan. Ang higanteng dragon ay parang nagngangalit na siklab ng espada, at hindi makatwira ng direktang lumunin ang mga taong iyon. Sinubukan ni Xiao Hong ang kanyang makakaya, sinubukang gamitin ang kanyang True Chi para harangin ito at pagkatapos ay nakatakas, ngunit nabasag pa rin siya ng hindi mabilang na mga espada at nabasag hanggang sa mamatay sa nakakaawang pagsigaw na hindi sinasadya. Nang makita ni na Xiao Fengqi at Xiao Ziner ang eksenang ito, may bakas ng kalungkutan sa kanilang mga mata, ngunit wala silang masabi. Alam ni Frozen na imposibleng manalo, kaya mabilis siyang nag-condense ng air shield at hinarang ito sa harap ni Frederick. Magic Sword. Sumama ka sa akin. Kinagat ni Frederick ang kanyang mga ngipin, ngunit ang tanawin sa kanyang harapan ay nagpasindak na sa kanya. Nakakahiyaman ay tumalikod siya at tumakbo.
Sa katunayan, ang mga natitirang miyembro ng Holy Blood Society ay tumalikod na at nagsimulang tumakbo. Wala silang pagpipilian kundi tumakas sa harap ni Ye Fan, na imposibleng talunin. Hindi naman nagmamadali si Ye Fan, tumalon siya at direktang tumalon sa isang Stegosaurus na pinamumunuan ng isang tunay na espada. Matapos iwaksi ng Stegosaurus ang buntot nito ng malakas, kinuha ng katawan ng dragon si Ye Fan at direktang pinatay ang mga tumatakas na miyembro ng Holy Blood Society. Kasabay nito, ang iba pang 7 Stegosaurus ay mabilis na hinahabol at pinapatay sila sa lahat ng direksyon. Ang kapangyarihan ng swordsmanship ay muling naaaninag. Ang mga espada, pagkatapos ng lahat, ay mas mabilis kaysa sa mga tao. Sa harap ng Stegosaurus, ang mga mandirigmang ito sa larangan ng konsentrasyon ay walang anumang panlaban, ngunit saan man sila dumaan, walang lalago, pabayaan mag-iwan ng anumang buhay na mga bibig. Tumalsik ang dugo, lumilipad ang laman at dugo, ang Stegosaurus ay parang hilingan ng karne sa purgatorio. Ang pagpunit sa mga mandirigma ng Holy Blood Society ay kasing dali ng pagpunit ng papel. Nakatayo si Ye Fan sa napakalakas na Stegosaurus, at ang Kixing Long Yuan sa kanyang kamay ay sunod-sunod na umindayog na may walang kapantay na layunin ng espada, inaani ang mga mandirigmang iyon na nakalusot sa lambat, kasing dali ng pagputol ng damo. Ang grupo ng mga mandirigma mula sa Sia Kingdom sa likod, nanunood kay Ye Fan mag-isa, pinapatay ang Holy Blood Society gamit ang Dragon Control, ang pakiramdam sa kanilang mga puso ay hindi maipaliwanag. Ginawa niya talaga. Siya lang sapat na. Bulong ni Xiao Ziner. Ang ekspresyon ni Ye Longyuan ang pinakakomplikado. Sa pagtingin sa binata na may pagmamalaki na nakatayo sa itaas ng Stegosaurus, ang kanyang mga mata ay malalim at hindi maintindihan. Anuman ang isipin ng mga manunood, napatay na ni Ye Fan ang lahat ng Holy Blood Society sa ilang makahingang pagsisikap. Mga tao. Nang makitang nasa unahan sina Frozen at Frederick, hahabulin sana ni Ye Fan ang dragon, ngunit nakita niya ang isang lalaki na may hood at itim na roba na tumatakbo palabas ng kagubatan. Sumimangot si Ye Fan, bakit na naman ang lalaking iyon? Hindi ba ito ang salamangkero na nagpasabog lang sa kabundukan? Dahil alam niya ang lakas ng pagsabog ng lalaking ito, hindi nang ahas si Ye Fan na puwersahang lumaban, kaya nagmamadali siyang nagplanong pihitin ang gripo, iwasan ang sumasabog sa sarili, at humabol sa gilid. Ngunit sa sandaling ito, isang boom lamang ang narinig. Ang lalaking nakaitim na roba ay talagang nagpasabog ng maaga. Nakakatakot pa rin ang lakas ng pagsabog sa pagkakataong ito. Walang oras si Ye Fan para iwasan ito, kaya maaari lang siyang gumamit ng Stegosaurus para sumugod pasulong upang labanan ang lakas ng bahagi ng pagsabog. Keng keng keng. Gitling. Ang mga batong dinala ng pagsabog ay hamampas sa makakapal na lumilipad na mga espada, na gumawa ng isang mabangis na tunog ng banggaan ng metal. Si Ye Longteng at ang iba pa ay naabutan sa likuran niya. Nang makita ang sumasabog na lalaking nakasuot ng itim, nagulat na sinabi ni Ye Longteng, pwede ba, iyon ay isang Matryoshka ka. Must try. Ano iyon? Tanong ni Xiao Fengqi. Ang 16th ranked mage sa Doomsday Kingship ay magaling gumamit ng dalawang uri ng magic, clone, at explosion. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga clone ang mayroon siya, o kung nasaan ang kanyang pangunahing katawan. Sa madaling salita, bawat isa sa kanyang mga clone ay isang napakalakas na bomba. Sumimangot si Ye Longteng. Si Ye Fan sa di kalayuan ay nakaranas ng sunod-sunod na pagsabog at narinig ang sinabi ni Ye Longteng sa likod. No wonder nandito na naman ang lalaking ito, clone pala. Gayunpaman, hindi masyadong nagtagal si Ye Fan. Matapos maantala ng kaunti sa pagsabog, ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho ng Stegosaurus upang habulin. Nang papasok na si Ye Fan sa kagubatan ng bundok, sa ilalim ng sikat ng araw, sa hindi mabilang nakalat-kalat na mga anino ng mga puno sa kagubatan ng bundok, may biglaang matutulis na talam ng anino. Yung lalaking yun na naman. Muntik nang makalimutan ni Ye Fan, may isa pang salamangkero na kayang umatake sa mga anino. Nagmamadali siyang sumakay sa 8 Stegosaurus, at pagkatapos ng isang mabilis na pagliko, nabasag ang lahat ng matutulis na talam ng mga anino na ito. Sa pamamagitan ng paghaharap na ito, nalaman ni Ye Fan na ang magician na gumagamit ng magic energy ng anino ay hindi mas mahina kaysa sa freeze, at mas malakas pa. Baka mas mataas ang rankang niya kaysa freeze. Bago pa ito maisip ni Ye Fan, may isa pang pagbabago sa mga anino. Ang mga anino ay halos lahat ng dako, kaya ang pag-iingat ay kailangan sa lahat ng dako. Sa pagkakataong ito, sa mga anino, ang marahas na pagsabog ay nagsimulang maganap ng paulit-ulit. Boom boom boom. Gitling. Ang bawat anino ay tila bomba, at maging ang mga anino sa mga puno ay nagsimulang sumabog. Ang itim na pagsabog ay naging purgatorio ang buong kagubatan, at hindi na nagawang ituloy ni Ye Fan ang paghabol sa kanya ng maayos. Kung tutusin, with such a powerful mage existing, imposibleng mahabol niya siya. Kung hindi, hindi ba malalagay sa panganib ang mga taong nasa likuran? Si Ye Fan ay agad na kinubkob sa isang kagubatan, at maaari lamang niyang hayaan na palibutan siya ng 8 dragon, magsagawa ng passive defense, at mag-isip tungkol sa mga countermeasure. Nang makita ang lahat ng ito, si Ye Longteng na nasa likuran ay namutla at sumigaw, Ye Fan, mag-ingat. Iyan ang ika-9 na Shadow Demon, sa Doomsday Kingship.
Maaari siyang magtago sa mga anino, at maaari siyang kumuha ng anumang anino. Halika at umatake. Kailangan mong mahanap ang katawan niya bago mo siya magawang saktan. Sumimangot si Yefan, hindi nakakagulat na napakalakas ng taong ito, mas mataas nga siya sa freeze. Shadow Magic. Ang Shadow Magic na ito ay talagang mahirap gawin. Hindi nakapagtataka na nagawa nitong ipitin ang 10 araw bago matapos ang araw. Si Xiao Ziner at ang iba pa ay mukhang balisa, ang Doomsday King Power ay nagpadala pa ng Shadow Demon. Kung ang Shadow Demon ay sumali sa labanan ngayon lang, hindi ba kailangan nating lahat? Hindi, kung walang Yefan, kahit na hindi dumating ang Shadow Demon, natalo rin tayo, kaya tama talaga ang paghatol ng Doomsday King. Kung ang mga anino ng demonyo ay hindi lilito ng hindi inaasahan tulad nito, kung gayon ay maaaring hindi sila pinabayaan ni Yefan na makatakas si Frozen ngayon, at tiyak na mag-iingat siya ng maaga. Kaya ito ang lahat ng ito ay na-deploy nila. Ang Shadow Demon at ang Matryoshka Dolls ay ang mga nasira at sinusuportahan. Sinuri ni Exi Lin Yuan. Anong silbi ng pinag-uusapan mo ngayon? Paano haharapin ang anino na demonyong ito? Nag-aalala si Xiao Ziner. Sinulyapan ni Xiao Fengshan ang kanyang anak na babae, nakasimangot ng malalim, ngunit walang sinabi. Nang hindi alam ng lahat kung ano ang gagawin, bigla nilang nakita si Yefan at gumawa ng hindi kapani-paniwalang desisyon. Siya, baliw ba siya? Anong gusto niyang gawin? Sabi ni Xiao Fengqi na may nalilitong ekspresyon. Kabanata 1083 Don Chenxing. 1083. Ang dahilan kung bakit nagulat ang lahat ay dahil si Yefan, na nasa krisis na, ay talagang nagpakalat ng lahat ng 8 Stegosaurus. Mahirap ipagtanggol laban sa Shadow Magic na nagmumula sa lahat ng direksyon, at inalis din ni Yefan ang 8 Desolate Emperor Dragon, na natural na naguguluhan sa lahat. Hindi pinansin ni Yefan ang mga salita ng mga taong iyon. Kasabay ng pagkakalat niya sa lahat ng libu-libong espada, ang mga espadang ito ay lumipad sa lahat ng direksyon, na naging sanhi ng anino ng mahika na umatake sa kanya na muling nawasak. Sa sandaling ito, tahimik na binawi ni Yefan ang Sword God Ring gamit ang libu-libong espada na ito, at hindi na niya binalak na gumamit muli ng napakaraming espada. Gayunpaman, ang mga anino ay walang katapusan, at ang mga anino na demonyo na nagtatago sa hindi kilalang mga anino ay walang pakialam kung gaano karaming mga espada ang ginagamit ni Yefan. Halos agad-agad, pinakilos muli ng Shadow Demon ang mga anino sa lahat ng direksyon, nag-condense ng hindi mabilang na matutulis na talem, at gustong tumusok ng direkta kay Yefan. Hindi naging mabagal si Yefan, at nag-condense ng isang shield of sword intent to wrap his body inside. Nakakabaliw ang epekto ng Shadow Magic sa labas, at ang mga pagsabog ng anino ay nagpatuloy ng sunod-sunod, na patuloy na tumatama sa depensa ni Yefan. Para bang ito ay isang maitim na paputok, sa paligid ng katawan ni Yefan, ang mga paputok ng kamatayan ay patuloy na namumulaklak. Si Yefan ay tila nasa passive state, hindi makagalaw ng 1 pulgada, at kung siya ay medyo mali, maaaring siya ay malubhang nasugatan sa pagsabog. Ang kakilakilabot na mahika ng anino ay nagbabago, ginagawa ang kakahuyan sa isang malabong purgatorio ng Diablo. Yefan. Tumakas. Lumabas sa kakahuyan. Sigaw ni Ye Longteng. Naramdaman ang mahiwagang pressure ng Shadow Demon, ang isang grupo ng mga tao sa Siaguo ay natakot na. Napakalakas. Kung ang Shadow Demon na ito ay sumali sa labanan ngayon lang, ito ay hindi maiisip. Kumunat ang noo ni Xiao Fengqi. Nagmamadaling sumigaw si Xiao Ziner, Yefan, nalilito ka. Lumabas ka dali. Hanggat umaatre si Yefan at pumunta sa isang lugar na may kaunting anino, hindi bababa sa hindi niya kailangang kabkuban ng ganoon. Tulad ng para sa mga taong ito, imposibleng matulungan si Yefan, dahil ang pagtatanim ng Shadow Demon ay mas mataas kaysa sa kanila, at kung pumasok sila, hindi nila alam kung paano mamatay. Nang makita na si Yefan ay nakulong sa isang putik na lawa at maaaring harapin ang kamatayan anumang oras, isang grupo ng mga tao ang nababalisa. Ngunit ang mukha ni Yefan ay kalmado, kahit na ang pag-atake mula sa labas ay bahagyang lumuwag sa kanyang kalasag ng sword intent, hindi pa rin siya natatakot. Hawak si Qixing Long Yuan sa kanyang kamay, siya ay kalmado, sinusubukang makuha kung nasaan ang Shadow Demon. Nakakamangha. Bulong ni Yefan, dahil hindi niya makita ang hininga ng Shadow Demon. Super stealthy talaga ang lalaking ito. Kung hindi, maaaring patayin ni Yefan ang anino na demonyo sa pagtatago sa isang mabilis na pagsabog. Dahil hindi ko mahanap ang eksaktong lokasyon ng Shadow Demon. Pagkatapos, kailangan kong subukan ang trick na iyon. Kalmadong itinaas ni Yefan si Qixing Long Yuan, at isang rebelding ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Kaagad, kasama si Yefan bilang sentro, sa radius na 100 metro, naramdaman ng lahat na may daloy ng hangin na kumukupo sa kinaroroonan ni Yefan. Ito, anong nangyayari, nakaramdam si Zhou Changqing ng ginaw sa likod niya, at may isang uri ng pamimilit na nagpasindek sa kanya. Pinaikit ni Jihan Tian ang kanyang mga mata at sinabing, nagbabago ang enerhiya. Tila may ilang enerhiya na hindi natin alam na naabsorb ni Yefan. Kasabay nito, nagkaroon din ng pagbabago sa langit. Nakita ko na sa itaas ng ulo ni Yefan, nagsimulang magtipon ang mga ulap.
Ang orihinal na mababang altitude na ulap ay unti-unting naging madilim na ulap pagkatapos nilang magsama-sama. Ang sikat ng araw na nagniningning ay hamina, at ang Beijing Military Region ay tila nahaharap sa isang malakas na ulan. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay, ang 7-star na Longyuan sa kamay ni Ye Fan ay lalong lumiliwanag. Oo, ang enerhiya mula sa lahat ng direksyon ay patuloy na kumukupaw sa espada ni Ye Fan, tulad ng isang boiler. Pagkatapos ng patuloy na paglalagay ng gasolina dito, natural na lumalakas ang init at liwanag na ibinubuga. Makakakilos siya ng napakaraming enerhiya sa isang iglap. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Naramdaman ni Xiao Ziner na bumilis ang tibok ng kanyang puso, dahil sa lakas ni Ye Fan, palagi niyang nasa-ire ang kanyang kaalaman. Sa katunayan, ito ang kapangyarihan ng langit at lupa na pinagkadalubhasaan ni Ye Fan, ngunit pagkatapos na maunawaan ang wuswang sword intent, ang paggamit ni Ye Fan ng kapangyarihan ng langit at lupa ay umabot sa isang bagong antas. Sa pagtaas ng kapangyarihan ng langit at lupa sa paligid ng katawan ni Ye Fan, ang sword intent shield ni Ye Fan ay mas solid din. Ang pag-atake ng Shadow Demon, sa kabilang banda, ay tila nakakakiliti at hindi maaaring magdulot ng malaking banta. Sa ilalim ng kalangitan, ang lugar ng militar ay padilim ng padilim, at tanging ang posisyon lamang kung saan nakatayo si Ye Fan, ang liwanag ay patuloy na lumalakas. Itinaas ni Ye Fan ang Qixing Longyuan, nakaharap sa kalaban na hindi alam kung nasaan siya, at mahinang sinabi, Shadow Demon. Alam mo, sa Xia Kingdom, ang Mercury ay tinatawag na Qianxing. Ang Qianxing ay madalas na natatakpan ng araw, ilang araw na lang taon-taon, kapag sumapit ang madaling araw, makikita ang mga bituin na kumikislap sa mata. Madalas na binabaliwala ng mga tao ang pag-iral nito dahil napakabihirang lumilitaw, ngunit hindi ito madilim. Tahimik itong nagtitiis sa pinakanagliliyab. Sumailalim ito sa mas matinding pagsubok kaysa sa ibang mga planeta, para lamang maghintay ng pagkakataong ilabas ang pinakanakasisilaw na liwanag. Nang marinig ang mga salita ni Ye Fan, lahat ng nasa Xia Kingdom sa di kalayuan ay hindi maiwasang matuwa. Malinaw, ang tinutukoy ni Qianxing, Ye Fan ay nagsasalita din tungkol sa kanyang sariling buhay. May nakakasilaw na tingin sa mga mata ni Ye Fan. Hawak niya ang 7 bituin na Longyuan na kumikinang na, parang isang nakasisilaw na bituin, at tumalon ng mataas. Walang katulad na layunin ng espada, Don Qianxing. Marahas na ginamit ni Ye Fan ang kanyang swordsmanship para itapon si Qixing Longyuan sa kanyang kamay. Sa Qixing Longyuan, ang sword intent na binago ng kapangyarihan ng langit at lupa ay pinaikli, na parabang ito ay isang bituin na sumisipsip ng sikat ng araw sa sukdulan, nakasisilaw at nakasisilaw. Ang taibak, parang bituin na nahuhulog, tumama sa lupa. Ang panlilinlang na ito na nilikha ni Ye Fan sa pamamagitan ng kanyang sariling pananaw sa buhay, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng langit at lupa, karunungan sa swordsmanship, na sinamahan ng inspirasyon na makita ang bukang liwayway at mga bituin, ang natatanging layunin ng espada na nilikha ni Ye Fan sa unang pagkakataon ay naglabas nito na ikinagulat ng lahat. Ang kinang ng kaluluwa ng tao. Halos hindi na huminga ang lahat, nanlaki ang kanilang mga mata, at nakita si Qixing Longyuan na naging meteor, at pagkatapos tumama sa lupa, isang nakasisilaw na puting liwanag ang sumabog. Walang makakaisip na ang isang espada ay magagamit pa rin ng ganito. Boom! Gitling! Ang shockwave ng kamatayan na dulot ng pagpapakawalan ng sword intent ay agad na sumire sa lugar sa ilalim ng Ye Fan, libu-libong metro kwadrado, at winasak ito sa lupa. Mga halaman, bato, nabasag lahat, at naging pulbos pa. Sa napakalakas na liwanag, walang puwang para mabuhay ang mga anino. Nang pinakawalan si Don Qianxing, ang mga anino ay naglaho lahat, at isang itim na figure na tumatakbo palayo ay direktang nilamon ng layunin ng espada. Makalipas ang mahigit 10 segundo, ang mga tao sa Xia Kingdom sa di kalayuan ay unti-unting nasanay sa liwanag, at kitang-kita nila na may parang bunganga na butas sa harapan nila, daan-daang metro kwadrado. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng nakakatakot na larawan na nangyari ngayon lamang. Hindi isang ilusyon. Kabanata 1084 na lumiko ang tubig. 1084. Ha! Si Ye Fan ay bumagsak na sa lupa sa sandaling ito, huminga ng mahabang buntong hininga, upang sabihin ang totoo. Sa kanyang pisikal na kaangkupan, siya ay pagod na palayain ang hakbang na ito, iba pang mga eskrimador, tinatayang huwag mo na itong isipin. Ang lansihin na ito ay aktwal na upang tipunin ang lakas ng buong katawan, dahil ito ay isang malaking pasanin sa katawan upang makontrol ang gayong malaking halaga ng hinihigop na enerhiya. Kung wala ng ibang paraan para harapin ang anino na demonyo, talagang ayaw niya itong gamitin. Talaga, ito ang pinakadesperadong trick na magagamit ni Ye Fan ngayon. Maaari niyang harapin ang isang tao ng mag-isa, o maaari siyang lumipat sa isang malawakang pag-atake tulad ng ngayon. Sa kasamaang palad, kapag ginamit mo ito, kailangan mo ng isang mahusay na pahinga upang mabawi. Malayo pa ang gagawin sa paglilinang. Bulong ni Ye Fan, at ito ay itinuturing na pagpapabuti ng sarili. Dapat niyang ipagpatuloy ang ehersisyo ng kanyang katawan. Hinayla pataas ang Qixing Longyuan na bumulusok sa gitna ng hukay, magiliw na hinaplos ni Ye Fan ang likod ng nagniningning na espada at binawi ito sa singsing.
Sa oras na ito, si Yelongteng at isang grupo ng mga tao ay maingat na naglalakad papunta sa hukay. Kung titingnang mabuti ang lugar na naging hubad na hukay, ang mga mata ng lahat ay masalimuot at hindi masabi, paghanga, sindek, takot at inggit, lahat ng uri. Hindi lang sila, kundi mas malayo pa, halos mapatulala ang mga mandirigma ng lahat ng sekta at sekta sa Sia Kingdom na tumakas sa malayo. Ito ay kagubatan pa rin ngayon, at ngayon. Wala nang natitira. Isang tao, isang espada, ito ay isang himala. Boss, ang anino na demonyong iyon. Patay na ba siya? Napalunok si Exi Lim Yuan, nanginginig ang boses. Si Rao ay dahil kilala niya si Ye Fan sa loob ng maraming taon, at ngayon ay naramdaman niyang masyadong pervert ang kanyang amo, at medyo nakaka-stress na makipag-usap sa kanya. Hindi sa takot siya kay Ye Fan, ngunit isang uri ng paggalang sa nakatataas. Nagkibit-balikat si Ye Fan, nagpaut sa likod niya, at sinabing, bakit hindi ka pumunta at tingnan mo mismo? Sa katunayan, ang saklaw ng pag-atake ng Shadow Demon ay nasa loob ng 200 metro. Nahuli siya ngayon. Nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Akala ng lahat, sinong mag-aakala na ang iyong sword intent ay magiging napakalikod. Kung alam ko lang na sobrang nakakatakot, dapat tumakbo na siya palayo. Tumatakbo ng higit sa 100 metro sa likod ni Ye Fan, nakita ng lahat ang isang bangkay na pinagdurog-durog. Ito ay dahil ang sword intent na inilabas ni Don Chenxing ay kasing pino ng buhok ng isang karayom, at ito ay tunay na tumutusok sa anino ng demonyo kay Wang Jian. Patay na rin si Shadow Demon, dahil hanggang sa kumilos si Ye Fan ay napagtanto niyang huli na siya para tumakbo. Kaawa-awa din ang taong ito. Sa tingin ko hindi ko maintindihan kung paano siya namatay. Umiling si Exi Lim Yuan at bumantong hininga. Kung tutusin, siya ang master ng ikasyam na hari ng Doomsday, at ang master na nakarinig ng pangalan sa mahabang panahon, bigyan siya ng libing, sabi ni Ye Longteng. Nang ang lahat ay nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin, nakita nila na si Ye Fan ay dahan-daang umalis. Ye Fan, bakit wala ka? Paano ang freeze at magic sword? May mga nesting doll din. Tanong ni Xiao Ziner. Napabuntong hininga si Ye Fan at tumalikod, Ziner, sa tingin mo ba ay makakahabol ka na? Hindi sila tanga, hinihintay pa ba nila ang Shadow Demon? Dahil nakagawa na sila ng planong umatras, tiyak na maikli lang ito. Nawala lang ito ng walang bakas, at walang silbi ang paghabol dito. Nagsasabi talaga si Ye Fan ng totoo, hindi niya akalain na pagkatapos nitong hilahin ng ganito, mahahabol pa niya ang mga lalaking iyon. Higit pa rito, pagod na si Ye Fan, at naubos ni Don Chenxing ang kanyang lakas at lakas. Walang masabi si Xiao Ziner nang marinig niya ito, nandidiri lang siya na hindi sila sapat na lakas para tulungan si Ye Fan ngayon. Masyadong tamad si Ye Fan para pakialaman ng grupo ng mga tao, at tumakbo siya papunta kay Su Qingzhou. Asawa, ano ba, hindi masama ang mga kamay ko ngayon, nakangiting sabi ni Ye Fan habang niyayakap ang mga balikat ng babae. Ngumiti at tumango si Su Qingzhou, ngunit halatang hindi siya masyadong nasa sabik. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay sumimangot, pwede bang? Napanaginipan mo ito? Well, hindi ito itinago ni Su Qingzhou, at sinabing, ito ay isang napakalabing impresyon noon, ngunit ngayon ko lang nakita ang aking asawa na ikaw ang unang kumilos. Sa sandaling gumawa ako ng isang espada, naalala ko ang lahat. Hinaplos ni Ye Fan ang kanyang baba ng may pag-iisip, at sinabing, asawa, kung maaari kang mangarap at mahulaan ang mga bagay sa hinaharap, huwag kang mag-abala, maaari itong magdulot sa iyo ng kamatayan. Ang hinaharap. Huwag mo itong banggitin hanggat maaari. Kung meron ka, sundan mo lang ako mag-isa. Sabihin, huwag sabihin sa mga tagalabas. Sa paghuhula sa hinaharap, ang kakayahang ito ay tiyak na magdadala kay Su Qingzhou ng maraming problema. Ayaw ni Ye Fan na maging tinak sa panig ng lahat o maging sweet spot si Su Qingzhou na hindi magandang bagay. Alam din ni Su Qingzhou ang panganib ng bagay na ito, at masunarang tumango, nakikita ko. Ye Fan, ngayon ay talagang salamat sa iyo, kung hindi lahat kami narito, at ang mga pinuno ng mga underground safe house. Malas ang lahat. Lumapit si Ye Longteng at nakangiting sinabi. Ubo-ubo. Ito talaga ang panganay na anak at panganay na apo ng aming pamilya Ye, at ang may-ari ng pamilya ay may kahalili, sabi ng nasugatan na Elder Ye Tian na may malaking ginhawa. Sa batayan ng labanan ngayon, nanalo kami ng isang tao na kumbinsido, ang apo ng Diyos ng digmaan ay talagang makapangyarihan, sabi ni Ying Pengchuan. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, masyado kayong mag-isip. Gusto ko lang patayin ang mga taong gusto kong patayin at protektahan ang mga taong gusto kong protektahan. Wala itong kinalaman sa inyong mga angkan at opisyal. Muntik na niyang mapatay si Frederick. Gayunpaman, sa ugali ng lalaking iyon, tiyak na lalapit siya sa kanya, at may pagkakataon siyang harapin siya. Kung tungkol sa pagkuha ng inisyatiba upang mahanap si Frederick, si Ye Fan ay hindi masyadong mayabang, at hindi na kailangang kunin ang panganib na ito. Mukhang alam din ni Ye Longteng na hindi papayag si Ye Fan sa angkan ng Hui ng ganoon kabilis, at hindi niya ito pinansin. Ngumiti siya at sinabing, Ye Fan, nalutas mo rin si Hawkeye, tama. Napatay mo ba si Hawkeye? Umiling si Ye Fan, ngunit sa kasamaang palad ay sinabi, pinigilan ako ng isang lalaki na nagngangalang Evil Monk,
ngunit si Hawkeye ay nasugatan ko, at tinatayang aabutin ng ilang oras para makabawi. Evil Monk. Nandito rin siya. Gulat na sabi ni Yelongteng. Tumango si Ye Fan at nagtaka, bakit, siya rin ang mage ng Doomsday Kingship. Siyempre, ang masamang monghe ay ang ika-18 salamangkero. Maari daw niyang baguhin ang hugis ng kanyang katawan at magaling gumamit ng lason. Nagtanong si Yelongteng, paano ang masamang monghe? Ano ang problema? Natigilan si Ye Fan, hindi nakakagulat na siya ay napaka-vulnerable, naging 18, isa lamang ang mas malakas kaysa kay Oleg. Patayin. Simpleng sabi ni Ye Fan. Bumantong hininga ang lahat, okay, sa loob ng isang araw ng Doomsday Kingship, ang ika-9 at ika-18 salamangkero ay pinatay lahat ni Ye Fan. Sa pagkakataong ito, dumudugo ng husto ang Doomsday Kingship, lalo na ang pagkamatay ng isang anino na demonyo. Natatakot ako na hindi nila ito maisip. Nakangiting sinabi ni Zhou Changqing, Shadow Demon, Freeze, Magic Sword, Nesting Doll, Eagle Eye, Evil Monk. Here we come. 6, para lang bumalik sa 4, tinatayang magagalit ang Doomsday King sa kulog. Hoy, matandang lalaki. Ito ay hindi dapat ikatuwa, dahil mas maraming tao ang namatay sa Siaguo, mahinang sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ng lahat, hindi nila maiwasang matigilan sandali, at saka tumingin sa larangan ng digmaan kung saan umaagos ang dugo sa ilog. Ang masayang mood ngayon lang nawala. Oo, sa laban ngayon, kahit saang panig ito laban, nakakasakit talaga ng buto. Sa oras na ito, sumugod din ang mga natitirang mandirigma ng iba't ibang paaralan sa Xia Kingdom. Mula sa underground safe house, may nagtakbuhan din palabas. Tila nabaligtad ni Ye Fan at naitaboy ang malakas na kaaway. Kumalat ang balita. Dumating ang ilang matataas na pinuno ng Xia Kingdom at nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Ye Fan. Hindi alam ni Ye Fan ang sasabihin kapag nakita niya ang mga taong ito na nakikita lang niya sa TV tuwing weekdays. Kung tutuusin, hindi sila mga sinaunang mandirigma, ngunit mga ordinaryong tao, kaya't maaari lamang silang makitungo sa mga ordinaryong tao. Xiaoshuo, hindi ka ba nasaktan? Lumapit si Ling Yue kay Su Qingzhou at nag-aalalang nagtanong, ngunit hindi niya maiwasang tumingin kay Ye Fan. Ang lalaking ito ay palaging gumaganap ng papel ng isang tagapagligtas, mula sa pagliligtas sa kanya, sa pagliligtas sa kanyang pamilya, sa pagliligtas sa pangkat ng Susan, at ngayon ay halos nagligtas sa bansa ng mag-isa. Bagamat siya ay nasa ilalim ng lupa ngayon, hindi niya makita kung paano nangyayari ang labanan sa itaas, ngunit kahit natingnan ang mga marka ng labanan na naiwan, naiisip niya kung gaano kalakas si Ye Fan. Hindi napigilan ni Ling Yue na manginig nang maisip niya na ito ang kanyang fiancé sa teorya, ngunit hindi niya pinangarap na isipin iyon. Umiling si Su Qingzhou at sinabing may bahagyang ngiti, okay lang ako. Hindi lang komportable ang tiyan ko. Ngayon lang ako nagsuka. Sa lakas ng pagmamasid ni Su Qingzhou, natural niyang nalaman kung saan nakatutok ang mga mata ng kanyang matalik na kaibigan, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mabutas. Sa sandaling ito, si Jihan Tian, na nagbabalak na bumalik upang magpagaling, ay biglang itinuon ang kanyang mga mata kay Ling Yue. Zinc 6 Gipser 6 Vekaukakzol Noito 4 Fakstir 2 or 1 Var 37 Fas 48 Kekstol, Aw Shambis 7 Dayok Shamroy 3Q. Hey! Ikaw ba ang babaeng iyon mula sa pamilya Ling? Interesadong tanong ni Jihan Tian. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.